The Reproductive Health Bill. Naging inspirasyon ang ipinamalas. Tinanong namin ang iilang mga kabataan. Kasabay ng paglobo ng populasyon, ang paglaki ng problema sa basura. Ang dating painsented na hangin ngayon masangsang na dahil sa polusyon. Halos isang oras ang tinagal ng aming biyahe. 25 nga, dalawa lang. Kasi sa kahirapan ng panahon ngayon. Kapag maraming estudyante sa isang classroom, mahirapan kaming mag-concentrate ng mabuti. Dito sa Pilipinas, maraming mukha ang issue ng populasyon at development o PopDev. Mapapanood nyo dito sa PopDev for Youth ang iba't iba pero magkakaugnay na storya ng populasyon. Ang mga storyang ito ay gawa ng Kabataan News Network o KNN, mga youth reporters mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang population and development ay ang pag-uugnay ng issue ng dami ng tao at ano ang klase ng mga taong ito sa pag-unlad ng isang bansa. Kung ang isang bansa ay masyadong marami ang tao, may mga epekto ito sa pag-unlad. Unang-una, ang epekto siguro kung marami masyado ang tao sa mga serbisyong kailangan ng tao. Kailangan malaman ng mga kabataan kasi sila din yung makakapagdesisyon later, paglaki nila, kung sila ba ay kasama sa problema o kasama sa solusyon. Ngayon mo huhubugin ang opinyon ng mga bata habang bata pa sila tungkol sa magiging kinabukasan na gusto nilang makita for themselves. So kung alam nila na meron pala sa kakayahan ko na magkaroon ng mga anak na mapapalaki ko ng tama, parang values, no? You're giving them the proper values while they are young so that when they become adults, ito na yung kanilang aaksyonan. Tulad ng walang tigil na paglobo ng populasyon sa Pilipinas, wala ring tigil ang usapan sa kabit-kabit na issue ng PopDev na nakakaapekto sa ating mga kabataan. Ito ang quality ng edukasyon, proteksyon ng natural resources, sapat na serbisyo ng gobyerno, kalusugan, seks sa mga adolescents at ang migration. Ang pangunahing problema ng malaking syudad ay ang mabilis na paglobo ng populasyon. Ang proseso ng migration o paglipat ng mga tao patungo sa isang lugar ay isang dahilan sa paglaki ng populasyon. Manila Bureau, ano masabi niyo dito? Francis, hindi talaga may iwasan ang paglipat ng tao mula probinsya patungo dito sa Metro Manila. Meron kasing image ang isang syudad or urban area tulad nga ng Metro Manila na maraming oportunidad sa edukasyon at trabaho. Hindi lang nila alam na hindi kaya isuporta ng gobyerno ng magandang trabaho, edukasyon at serbisyo ang pagrami ng tao sa isang urban area. Ganito ang nangyari sa Maynila na may humigit kumulang 12 million na tao. Ano naman ang nagiging epekto nito sa palagay mo? Dito sa Metro Manila, nakita namin ang impact sa environment at kalusugan. Masasabi namin na nahanap namin ang aming istorya by simply following our noses. Umaabot ng mahigit 60,000 na tonelada ng basura ang produce ng Metro Manila araw-araw. So, isang malaking suliranin pa rin na kinakaharap ng maraming syudad dito sa ating bansa ang problema ng basura. Sa Rodriguez Rizal Sanitary Landfill, itinatambak ang may 3 hanggang 4,000 metric tons ng basura araw-araw mula sa iba't ibang syudad sa Metro Manila. Ayon kay Tina Diesta, kalihim ng samahan ng mga naninirahan sa Sitio Pintor, dumagsa ang mga tao sa sitio nang mabuksan ang landfill noong 2002. Sa ngayon, alam namin more than 500 yung talaga na mga tao nakatira dito. Kasi ang daming bago, dati 370. Ngayon, dami na dagdag dahil siguro sa basura. Yun ang hinahabol ng mga tao, basura eh. Isa pang nakababagabag na resulta ng pagkakaroon ng landfill sa lugar, ang mga insidente ng pagkakasakit ng mga residente. Gaya ng pagtatae, suka, ganyan.
Minsan yung nakukuha namin minsan sa tambakan ng pagkain, napapakain namin sa anak namin. Hindi naman namin nakalain na merong malinis. Kaya lang, pag naluluto mo siya, ganun pa rin. Naapektuhan pa rin sa bata. Hindi hiyang ba sa bata? Hindi advisable na tumira malapit sa landfill dahil maraming mga pwedeng magdulot na sakit sa hindi lang actually sa kapaligiran at saka sa kalusugan din ng mga taong naninirahan doon. Marami ng mga pagsusuri sa buong mundo na nagtatala na may mga epekto ito, lalong-lalo na sa tinatawag natin na mga vulnerable group. No? Ito yung mga buntis, no? Mga sanggol, mga bata at mga matatanda, no? At may mga ibang karamdaman. Alam ng mga taga-Pintor ang pahamak na dala ng kanilang ikinabubuhay. Ngunit dahil sa kahirapan at kawalan ng alternatibong hanap buhay, hindi nila maiwan ang ganitong uri ng trabaho. Kasi feeling ko, kung magkatrabaho ako, parang kulang sa pamilya namin, sa pamilya ko. Kaya dito ko napili kasi madalang pera eh. Hindi lang sa Metro Manila nararamdaman ang impact ng paglaki ng populasyon. Punta tayo sa isang maituturing urban area, ang summer capital, Baguio. Tama ka dyan, Frances. At dito nga sa Baguio City, ang isa sa pinakamalaking problema ng aming syudad ay ang waste management. Ang dati naming pine-scented na hangin, ngayon masangsang na. Ito ang report namin. Orihinal na dinisenyo ng sikat na arkitektong si Daniel H. Burnham ang Baguio noong 1904. Itinulad niya ito sa layout ng Washington, D.C. Ang siyudad ng Baguio ay ang napili ng American forces noon na ginawa nilang hill station dahil we have a cool climate and we have advantages in terms of our geography and in terms of the scenery in the local area. 25,000 mamamayan ang kapasidad ng Baguio City ayon sa plano ni Burnham. Pero ngayon, humigit kumulang 300,000 katao ang nagsisiksikan dito. Idagdag pa ang 2,000 turistang dumarating sa Baguio araw-araw. Ang ating waste generation is directly proportional to the number of population and to the economic activity. So yun yung directly proportional siya. For the past how many years hindi natin napagbigyan ng pansin, na oversight natin na we should have planned long before. Araw-araw, halos 300 metrikong toneladang basura ang kinokolekta ng Baguio. Hindi pa kasali rito ang dumi at kalat ng mga turista, lalo na pag peak season. Kamakailan, nagsara ang kaisa-isang open dump site ng syudad alinsunod sa RA 9003 o ang Solid Waste Management Act. Unang ipinatupad ang no segregation, no collection policy. Pero nagkatambak-tambak ang mga basura sa kalye, kaya't binawi ito at ginawang collect all. Wala pa ring nahahanap ang lokal na pamahalaan ng lokasyon para gawing sanitary landfill. Kaya gumagastos ito ng 70 million pesos para dalhin ang toneladang basura sa Capas Tarlac. Aabutin pa raw ng 3 taon bago magkaroon ng landfill ang Baguio. Attitudinal to kasi ang natin is we depend so much on the government. Ang inaasa lagi natin sa nandiyan naman ang city, silang bahalang kumuha niyan, ganon. Kaya lang naman siguro, yung natin is yung sinabi ko nga, siguro yung ating mga mamamayan should involve themselves in this waste problem because we are all concerned. We should be concerned in this problem. Hindi nga tayo dapat umasa sa local government para kumilos. Kung tutuusin, sa ating mga mamamayan din galing ang mga basura. Kaya may responsibilidad tayo dito, di ba? Ano masabi mo, Marco?